Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, agarang relief OPS at paggamit sa EDCA site para tugunan ang epekto ni Christine inuutos ni PBBM. Alright, inasahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilang ehansya ng pamahalaan na madaliin ang paggagawa ng rescue at relief operation para sa kababayan nating labis na naapektuhan ng bagyong Christine. Nais na rin ng Pangulong gamitin ang Air Asset at Enhanced Defense Cooperation Agreement of EDCA site para sa airlifting ng relief goods. At maraming salamat at panoorin po natin guys and other further ado. Sa mga pangunahing kalsada na dadaanan ng mga maghahatid ng tulong. As soon as the water subsides in the locally flooded areas, our response teams will now be able to enter into clearing all the debris and like fallen trees and other materials inside. Magpapadala rin ang Department of Health ng mga medical team sa mga malubhang naapektuhan ng bagyo. This is a 30-man team complete with wash facilities for outpatient care. I plan to deploy it, one in Bicol, the other one in northern and central Luzon. Nakikipag-ugnayan naman si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kalapit na bansa para sa dagdag na tulong. We are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance that they can pitch in. Ang Estados Unidos magpapadala na rin ang kanilang air assets sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. We already have alerted most of our air... Alerted talaga, maraming tutulong. Lalo na sa EDCA site, sa ating US base. But yesterday we also coordinated with our US counterparts and they are ready to send in their aircraft using our EDCA sites. Iniutos naman ni PBBM na magamit ang EDCA sites sa relief operations. Malaking tulong yan guys at inuutos na rin ng PBBM. Nais na Pangulo gamitin ang asset at mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site para sa airlifting ng relief goods. We make full use of the EDCA sites, especially for the activities ng AFP pag airlift. Nabaling rin ang atensyon ni Pangulong Marcos sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan. Binigyan din niya ang pangangailangan na magkaroon ng isang matibay na sistema para masuplayan ang pangangailangan ng mga pasaherong hindi nakaalis ng pantalan dahil sa sama ng panahon. Normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin yan. Exactly. Kahit pangtawid ng gutom, kahit lugaw na daw ng mainit. Opo. But what we do po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado din po natin. We should have a more, hindi pwedeng ganun lang mga ad hoc. Thank you very much, and I'm sure it is a big help to those who are. No, but the government should have a more systematic way. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, mag-iimbak na rin sila ng relief goods sa mga pantalan. Tiniyak din ni PBBM na tutugunan ng pamahalaan ang panawagan ni dating Vice President Leni Robredo para sa dagdag na trucks, pump boats para sa isinasagawang rescue operations. Ayon sa Pangulo, natanggap na nila ang ulat na ito at kumukuha na ang gobyerno ng dagdag na rubber boats hanggang sa Mindanao para maipadala sa Bicol region. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. Alright guys, napakinggan at napanood po natin. Nais ng Pangulo gamitin ang air asset para makatulong pag airlifting ng relief goods dito sa Camarines Sur at nasakuna ng bagyong Christine.
Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip and peace out sa inyong lahat.